Banat-Bay, may banat sa ABS-CBN hearing June 29, 2020. This is the part 1 of Banat-Bay's ABS-CBN comment. Panoorin po natin si Banat-Bay. We hire workers based on the requirements of the company. So, Your Honor, if the nature of the work, even if it is necessary and desirable, but it is based on a task or a project which has a predetermined start and end, then the job is that of a project employee, Your Honor. Now, if the job is a task performed for output, where the company does not exercise any control over the worker, then the job is that of an independent contractor, Your Honor. Daming palusot, otherwise, the job is that of a regular employee, Your Honor. Do you mean to tell me ito po mga regular seasonal workers nyo ay ganon? Ayan So, ang sinasabing palusot nito, since may contractual, okay. Kasi totoo, ganito. Explain ko lang ng konti, kapiraso lang. Hi po from Malipitas, California. Shoutout po my husband, Emil, watching too. Keep up the good work. Saludo po kami. Salamat sa Ana Linja Milano, $5. Totoo namang may mga contractual, which is okay lang. Halimbawa, may isang programa, okay? May mga artista. Hindi naman hindi sila pwedeng gawing regular employee. Contractual, okay kami doon. Payag tayo doon. Kunwari, gines mo ito. Contractual lang. Ito, kontrata mo, magigess ka dito o i-agree. Okay yun. Pero ang pino-point out dito ni Mike Defensor, sandali, yung mga cameraman, hindi naman yung guest lang Hindi yung pagkatapos ng programa, tapos na. Hindi. After ng isang programa, meron na namang bagong programa. Sila pa rin yung cameraman. Sila pa rin yung audio man. So regular na talaga silang naandun. Bakit? Ang tanong, bakit? Bakit hindi gawing regular? Kasi nga, mas less ang bayad at wala pang benefits. Ito, play natin Regular employees or are they regular employees? They are project employees in our work pool, Your Honor. So hindi po sila regular? Hindi po sila regular, but they have following the concept of the regular seasonal worker, they have the status of a regular employee. So at the time that they are engaged in a project, Your Honor. Opo. Ito po kunyaring si Mr. Mendoza, si Mr. Bayong, cameraman, audioman, ito po ba'y essential sa trabaho ng ABS-CBN? The work is necessary and desirable, Your Honor. That is correct. So they will be regular? If the work that they are, let me clarify po, how... nabulol na. Kasi sinagot niya. Tinan nyo nabulol na kagad If the job is a task performed for output, where the company does not exercise any control over the worker, then the job is that of an independent contractor, Your Honor. Otherwise, the job is that of a regular employee, Your Honor. Do you mean to tell me ito po mga regular seasonal workers nyo ay ganon? They're not regular employees or are they regular employees? They are project employees in our work pool, Your Honor. So hindi po sila regular? Hindi po sila regular, but they have following the concept of the regular seasonal worker, they have the status of a regular employee. So at the time that they are engaged in a... Ang hirap pag nagpapalusot nauutal-utal na, hindi na alam. Ano ba talaga, regular o hindi? In a project, Your Honor. Opo. Ito po kunyaring si Mr. Mendoza, si Mr. Bayong, cameraman, audioman, ito po ba'y essential sa trabaho ng ABS-CBN? Tinan niya sasagot niya. Ito ba essential? Ito ba importante? Ito ba mahalaga? The work is necessary and desirable, Your Honor. That is correct. Okay. So they will be regular? Tinan mo. So sabi nila, correct. Importante sila. So dapat maging regular na sila. Tanong ni yun ito sagot. If the work that they are... Let me clarify po. Hindi na makasagot si Kuya. Kawawa naman. Pasensya na. Ang hirap talaga ipagtanggol pag wala ng dahilan. Non-Jex TV, salamat sa €1. Delubio, salamat sa 50. Pasok. Let's say a cameraman may be a regular employee and another one may not be. So a cameraman that is a project employee that is hired for a show, his work, he's hired only for work specific to a project. Specific daw for a project, 'di ba yung cameraman? Sa pahaba-haba ng palusot niya kasi daw yung cameraman dapat specific lang sa project. Sabi ko nga kung bobo sana yung kausap niya tapos na usapan While a cameraman na regular po
works in a studio. Studio daw. Okay. Eh siya project based. Actually, natanong na natin si Journally dito eh. Kaya sabi ko, mahina itong abogado. Kung sino man ito nagsasalita nito. Shoot any show. Yes. Sir, may I know, I'm sorry sir, the name of our HR head? I'm sorry. Mr. Nepomuceno, have you read the case of Nazareno in the Supreme Court? Yes, Your Honor. These are that just was for- project assistants. They are Production project assistants. assistants, Your Honor. But they were, ang sabi po ng Supreme Court, they should be considered as regular employees. Etong dalawang to, audioman, soundman, audioman and cameraman. Ang sinasabi mo sa akin, project-based. Yun nga Supreme Court, ano lang yun production assistants Sinabi sa inyo, ABS-CBN, regular employees yan, kilalanin niyo yan. Yes. May I comment, Mr. Chair? Yes, but Supreme Court na nagsabi regular employee. Ay, nako, paano ka lulusot dito? Yes, thank you. There are material matters in that case which determine the outcome. And may I ask that Attorney Maximo? Ayun, pasa na! Pasa na! Di na makasagot! Anong tawag doon? Ring a friend. To be recognized to discuss the case. yes, please. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman, Okay. in the case cited by the Honorable Congressman Nazareno, the Supreme Court ruled that control was exercised, and this was the basis for the determination or the finding that they were regular employees. So, as was stated earlier, Mr. Chairman, the ruling of the Supreme Court has limited application only to the parties of the case. So only to the complainants. Oo nga. It is not a declaration that all production assistants have to be regular employees. Okay, sinabi daw ng korte, ng Supreme Court na yung hindi lahat ng mga irregular dapat nang gawing regular. Sabi niya doon lang daw sa specific na ng mga tao na nag-complain. Okay. Ganun pa rin yun. Parang sabi ko, ano ba kuya? So para mo sinasabi, tama, okay, tama nga na sinabi ng Supreme Court dapat silang gawing regular. So ibig sabihin, meron talagang hindi nasusunod ang ABS-CBN. Di ba? Papalusot pa. Hindi naman para sa lahat yan para dito lang yan Sabi ko, nagpalusot ka pa! The decision was determined by the circumstances and facts of the case. And as stated, the Supreme Court has ruled that any function, regardless of whether it is necessary or desirable, whether it is peripheral or core to the nature of the business of the entity, can be outsourced and these functions need not be performed by employees. Ang galing sumegway ni Kuya, no? Ano sinabi niya? Sige. Okay. Yung tama. Sabi ng Supreme Court, dapat gawing regular sila journally, blah, blah, blah. Pero hindi naman ibig sabihin lahat gawin ng regular. Okay? Parang ang dating is, okay, may mali kami dito sa kapirason to, pero dun sa iba naman, pwede naman Parang ganon. Nagigets nyo yung pinupunto ng tao? Sinasabi niya, sige. Dun sa iba, okay yan, tama, gawing regular na Supreme Court. Yun yung pinupunto ni Mark Defensor Santiago Ano ba? Dapat ba silang, di ba, sinabi ng Supreme Court, dapat regular sila, hindi sila contractual. Ang sagot dito, tama, okay sila. Pero yung iba, hindi Dapat project-based. So para mo na rin sinabi, okay, pwedeng sumuway ng konti, medyo may mali kami ng konti, pero dun sa iba, okay lang na na project-based. Ang sinasabi ni Mike Defensor, ang linaw-linaw, ito ay halimbawa. Halimbawa ito na nangyayari sa inyo. Okay? Kung hindi pa sila nagdemanda, hindi pa malalaman na dapat silang regular. Hindi kasi lahat nagdedemanda kasi takot yung iba pag nagdemanda anong mangyayari. Pakakainin tapos sibakin pag hindi pumirma. Di ba ganyan na nangyari kila Journally? Pag hindi pala pumirma. Pag hindi i-atras yung kaso, sisibakin. Hindi nila inatras, nakipaglaban sila. Alam nyo, sabi ko sa inyo, this is an example of karma. Okay? I don't believe in karma. I believe in what you do. Basta ganito, ayoko yung salitang karma. Sige, pero nandiyan na nakasulat na. Baka punay na naman ako ng mga Christian dyan. Okay? Ang ibig ko lamang sabihin, kung ano yung ginawa nilang noon, ngayon bumabalik na sa kanila.
Bakit? Buti na lang. Pagpasalamat tayo sa mga katulad nila Jornalyn na nanindigan at tumayo at lumaban. Kasi kung hindi, tinan mo yung palusot nila. Yung ibang mga empleyado, okay lang. Kasi naman, talagang project-based sila. Pero ito, sige, napatunayan na ng Supreme Court na medyo mali-mali kami dito. Doon sa iba, okay na kami. O, di ba? Sabi ko nga, kasi sila hindi nagre-reklamo. Dito, nagreklamo. Salamat sa inyo, yung mga kasamahan mo dyan, Sir Jornalyn, yung mga kasamahan mo, salamat po sa inyo. Thank you very much. Dahil sa inyo, you're the best. Pasok. Isa pa. Tuloy. Tingnan natin palusot ng ABS-CBN. Attorney, if I may, okay, yung pong binabanggit ninyo, di ba kanina, on the Supreme Nazareno case, yung fourfold test. Tama po. So, Yes, Mr. Chairman. Okay. Ngayon po, ang akin lang naman punto dito, siyempre may kaso kay Supreme Court, didepensahan niyo po yan. Okay. And I agree with you. Pero simple lang naman po yung pananaw ng ating taong bayan eh. Ano yon? At sa palagay ko, yung aking mga kasama, Ano yon? cameraman, audioman, ang sasabihin mo, yung fourfold test hindi mag-a-apply, hindi ko siya pwedeng piliin, hindi ko siya pwedeng sabihin kung magkano sweldo ko, hindi ko siya pwedeng tanggalin, wala akong control kung saan siya Sandali gusto ko lang palang sabihin, ang talino pala nito ni Mike Defensor, ano? Kasi kung medyo mahina yung logic mo, kaya pinaiikot ng mga abogado. Alam mo, mga abogado, manggaling talaga yan eh. Expertise nila yung paikuting ka. Mga pilosopo kasi mga yan eh. Pero ito si Mike Defensor, nakafocus siya dun sa tanong niya eh. Sandali, ito yung tanong ko eh. Tingnan nyo, yun lang, sabi ko lang, gusto ko lang sabihin. Salamat, Night of Fans, $5, 5 BTS pound. Tapos mahal na mahal nila ABS-CBN, niloloko sa sariling trabahante, mga bopol ang trabahante nila, Supreme Court ang sinisi. Pasok ha? Lahat ng yun, kasama sa ginagawa ng mga empleyadong to. Pero naging pagkakaiba nga, pag ginawa mo silang regular employees, tatanggap sila ng kaunting bigas, tatanggap sila ng 13-month pay, papasok sila doon sa pag nag-retire sila, mas benepisyo sila. Okay. . Yun lang naman to, attorney. And eventually, natalo na rin po yung kayo sa Court of Appeals. Talo na. 15th Division. Pending na naman. Alinaw talo sila sa Court of Appeals. Tingnan nyo. Sabi ko nga saan ka lulusot? Talo ka Sa Supreme Court to. Ang sinasabi na itong kayo po bang naging abogado po dito? Ito po yung case ng kulang na lang sabihin, talo na nga Tapos sasabihin pa, kayo naging abogado dito. Talo nang pala kayo. All the way. Oy, tumahimik ka. Ito. kay Justice Laguiles. Ah. Were you the lawyer for this one? Tinanong pa no? Attorney? No, Mr. Chairman. Abuti na lang, no? Cases are handled by external legal counsel of ABS-CBN. Okay. So thank you for that. But anyway, yun lang po yung binabanggit ko. Ah. Kaya po, binabalik ko dun sa HR. Ah. Meron po ba kayong kasong katulad na ganito? Cameraman, audioman, writer, producer, na hanggang ngayon po hindi regular. Mr. Chairman, if I may, just to finish the point and... Please, yes please. Yeah, thank you. In response to the statement, as was stated by His Honor in the slide presentation, the determination of an employment relationship is governed by the fourfold test as declared by the Supreme Court. In that fourfold test, Mr. Chairman, the necessity or desirability of the activity that is performed is not an element. Okay. It is not an element, Mr. Chairman, and therefore it does not determine whether or not a person is engaged as an employee. So as to the question as to whether certain functions are still performed by non-employees, that question is answered by the fact that the Supreme Court has ruled time and again that it is management prerogative to determine the basis of the engagement of its workers, whether they be employees, regular employees, project employees, or independent contractors. This is regardless of the functions that are performed, regardless of whether those functions are necessary or desirable. Yeah. Ang galing, ano? Ang galing, hindi nyo napansin? Ang galing! Ang galing niya i-twist. Oh. Talagang ang datingan nito, isipin nyo ang datingan. Sabi daw ng Supreme Court, nasa authority na ng ABS-CBN kung sino yung dapat maging regular employee o hindi. Parang ang dating, kung mababasa mo, kung mapapakinggan mo, so kinampihan ng Supreme Court ang ABS-CBN, parang ganon, di ba?
O, tingnan nyo ngayon ang sagot ni ano ha. Tingnan nyo, sagot. Ang galing talaga ni Defensor. Pasensya na, totoo talaga magaling eh. I agree with you, Tony. Kaya nga sinasabi ko na nga sa inyo, ito na mismong fourfold test applying to you, these people. Ayun! Natumbok mo. Parang, sandali. Tama ka naman eh. Tama ka naman sa sinasabi mo. Okay yung sinasabi mo. Ang tanong, ito yung sitwasyon. Etong tatlong pinag-uusapan natin, huwag ka na lumayo. Lumilayo ka pa eh. Paikot-ikot ka eh. Doon ka pupunta sa ibang... Hindi naman ko yung tinatanong yan eh. Sana ginano na lang ni Mike Defensor eh. Hindi ko naman tinatanong yung mga iba eh. Ang tinatanong ko itong tatlo. Oh, di pahiya. Mayra Rose Ilisan, salamat sa 500 pesos. Thank you very much. Oh, ito, pasok. Ito po mga kasama natin nasa harap natin. Oh. Yung ang example ko sa inyo ng Nelson Nazareno case. Oh. Production assistance po yun. Oh, tapos? At ito po idadagdag ko sa inyo, sa attorney, para lang, well, sa HR, no? I guess si attorney was not the lawyer for in this particular case. Alam niyo po ba na yung issue dito, mga simpleng bagay ng inyong mga empleyado? Pag kumain ng regular employee, unlimited rice. Ay, grabe. Pagka po non-regular employees, nagbabayad ng kanin. Tama po ba? Oh my golly. Ito Ang ganda nung halimbawa eh, ha? Tingnan nyo ha. Ang palusot ng ABS-CBN, yung kung sino man yung abogado nila nagpapalusot na yan, ha? Ang palusot nila, okay? Hindi naman utos sa amin ng ng Supreme Court na gawing regular ang lahat. Nasa amin pa din ang desisyon. Ang sabi ni Mike Defensor, sandali lang. Hindi naman yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, itong tatlo. Ano pa? Wag mo na sabihin yan. Ito sabihin mo, ano ang benefits ng mga regular at hindi regular? Tingnan mo kung gaano ka pamilya ang tawag ninyo? Kapamilya? Pagka-regular, unlimited ang kanin? Tapos pag hindi, may bayad ang kanin? Alam mo yun, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Doon tayo sa simpleng bagay. Yan ang sinasabi ng na nito ni Mike Defensor. Sabi ko, grabe to si Mike Defensor. Handang dumating. Alam mo yun, dumating siya na handa siya sa banatan eh. Hindi basta-basta eh. Etong abogado ni anong ginagawa? Dinadaan sa Ingles. Para naman masaya. Medyo Inglesan tayo. Medyo ang datingan natin matalino tayo. Tingnan natin. Sige, pasok. Mike Defensor. Pagka po yung ID nila, kaya ngayon naintindihan ko na rin po, iba ang kulay ng regular at hindi regular na empleyado. At yun po, may meal allowance. Kahit ang mga reporter, ibang regular at ibang hindi regular na empleyado. At ito po yung... Sandali ito lang Sana, okay lang sa akin kunwari sabihin na natin, 1 year kang irregular, okay? Kahit naman sa Mocha Girls, bigyan yan 1 year na trainee, okay yan. Sige, baka tarungan yan. Pero yung 20 years, katulad nila Weng Hidalgo, ano to? Baka sarado na yung ABS-CBN, hindi pa rin sila regular. Hindi pa nga. Kaya nga lumayas na sila eh. Pasok. Pasok! Binabanggit ko na in this particular case, reporters have already won. Yung binanggit ko nga kay Weng Hidalgo. Daryl, salamat sa $20. Yung production assistance, yung mga technical na mga tao, nanalo na sa 15th Division. Actually po, itong IGM nanalo na po ito sa Dole. Andali. Rebecca Caboverde, salamat sa $2 Canadian. Love Sweet, salamat sa 100. Ang dami na pasensya na po. Kailangan ko lang banggitin kasi sila bumubuhay sa atin. Pasok, Mike Defensor! Na-reverse lang po ng Court of Appeals at nakapending sa Supreme Court. Pero ang sinasabi lang ng mga taong to ay empleyado nyo sila. Ang sinasabi lang ng mga nasarap ninyo at ng marami pa ninyong empleyado ay kilalanin nyo naman sila. Gawin nyo naman kami regular at bigyan nyo naman kami ng benepisyo. Na hindi naman kalakihan. Tama! Kung titingnan po natin, hindi kalakihan ang hinihingi ng inyong mga empleyado. Diyan nakakainis Diyan, alam mo kung saan nakakainis yung bahagi? Bahagi na laging sinasabi nila kapamilya, para sa Pilipino. Nagiinit ang ulo ko. Gusto kong magmura. Pwede bang magmura? Yung sinasabi nilang kapamilya, yung mismong kasamahan nila doon, hindi nila sinasahuran na anong klaseng kahipokritohan yan? ABS-CBN, anong klaseng kahipokritohan yan? Diba? Hindi nyo ba napapansin? Napaka-hipokrito ninyo. Sasabihin ninyo mahal nyo empleyado ninyo? Yung mga maliliit na benefits, grabe Sabi ko nga kung 1 taon mapapagbigyan ko pa. 2 taon, sige na nga.
Baka pwede pa. 3 taon, o sige na nga. Medyo may kasamaan na kayo ng konti. Pero yung 20 years na irregular ka, hindi na kasamaan yun. Kahudasan na yun. Kademonyohan na yun. Abusado kayo sobra. At yun po, Mr. Chairman, ang tinatanong ko, 10 years ago, itong mga nakaupo sa harap nyo natanggal. 13 years nagtatrabaho, 15 years. Meron pa ba tayong ganyan na mga empleyado sa ABS-CBN? Ayan ang tinatanong. Because I will tell you now, marami din po akong mga kaibigan sa inyong korporasyon at syempre gusto nila ipagpatuloy at talagang wag magkaroon ng bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Pero marami din po sa kanila ang may hinanakit dahil sa ganitong sitwasyon ng mga empleyado sa loob ng ABS-CBN. Yun. Alam mo, panalo to ha. Ay nako, Mike Defensor Santiago, ako'y nananawagan sa'yo pag ikaw kumandidatong senador. Nako, mga kampanya ko sa'yo, walang bayad. Kuya, dahil sa ginawa mo dyan sa ABS-CBN, kasi ito pinupuntirya niya itong ABS-CBN, itong mga empleyado na ito. Pero, may kilala pa ako, mga nandyan sa inyo ngayon. Siyempre, gusto nila kayo mabigyan ng franchise para tumuloy-tuloy yung trabaho nila. Tama nga naman, talagang gusto nila. Kawawa nga naman sila. Pero tahimik lang sila at gusto pa rin nilang maging regular sila. Sa madaling salita, yung dati nyong ginawa kila Journally, hanggang ngayon, ginagawa nyo pa rin. Hindi lang sila nagdedemanda. Bakit? Mawawalan sila ng trabaho. Yan ba ang kapamilya ABS-CBN? Yan ba, Cardo? Ikaw ba, Iskanda? Yan ba ang kapamilya? Kasi kayo malaki sahod ninyo. Kahit wala kayong benefit siguro, okay lang kasi ang laki ng sahod ninyo. Paano itong mga empleyado na ito? Kailan nyo sila ipaglalaban? Hindi nyo kaya. Bakit? Baka masiba kayo, mawalan kayo ng proyekto. Di ba? Totoo naman Ganyan talaga dyan. Bawal mong kontrain Ito nga si Jobert Sucal dito, na-interview natin mismo. Tayo mismo na-interview. Ilang years, mahigit 10 taon siyang nagsilbi dyan sa loob. Isang nadali lang niya yung artista ng ABS-CBN. Pinag-sorry siya. Pagtapos pagsorihin, sinibak siya. Ano to? Yan bang kapamilya? Jobert Sucal dito na yan Malupit na ano na yan. As in, malupit na showbiz ano na yan. Tapos kaya niyong gawin? ABS-CBN naman. Huwag naman tayo maglokohan. Pasok, Mike Defensor, Santiago! There you have it guys, you have seen the video. Mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV. And click the notification bell para ma-update kayo sa mga latest videos. See you in the part 2 video.